Hi, magandang araw sa inyong lahat. Si Miss Jan po ulit ito at isang panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayong araw. For sure, kikiligin na naman tayo ngayon sa inihanda na kwento para sa inyo. Ayan, bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. So hi po dyan kay Ma'am Glenda Tanyo and also to Diana Dokiza, to Rosalie Biaten from HK, and also to Betty Arevalo from Kuwait, and to Elsie Samay, also from Kuwait. Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig dito sa ating programa, no? Salamat po sa palagi niyong pagsama sa akin araw-araw. Ayan, ngayon po ay panibagong kwento na naman ang siguradong magpapakilig sa atin. At yan po ang kwentong pag-ibig ni Evelyn at Lincoln. Kaya naman po kung kayo po'y handa ng kiligin dyan, ay tumutok na. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng taong piniling samahan ka sa bawat bersyon ng iyong sarili. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ipinagdiriwang ang iyong tagumpay, kundi minahal ka na nito bago mo pa marating ang lahat ng iyon. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo dahil si attorney na ang magpapasahod sa'yo. Istrikto ang anak ng Donya Evelyn, kaya huwag kang magkakamali habang nasa puder ka niya. Malay mo, pag-aralin ka niya sa oras na malaman niya na interesado ka rin sa pag-aabuga siya. Pahayag ni Emily, ang kanilang mayordoma sa mansyon ng mga Ruso. Naiintindihan ko po, Manang. Medyo excited din po ako kasi siguradong marami siyang logbook sa penthouse niya. Sana payagan niya akong manghiram minsan. Nakangiti at puno ng siglang saad pa ni Evelyn. Yakap niya ang isang bag na naglalaman ng ibang mga gamit niya. Evelyn, nakahanda ka na ba? Padating na si Lincoln Sky. Susunduin ka na lang niya at aalis na kayo kaagad. Saad ng amo nilang si Velina. Nakahanda na po lahat ng mga gamit ko. Ma'am, ready na po akong umalis. Napangiti ang ginang. Ang lahat ng bilin ko wag mong kakalimutan, okay? Kaya kita ililipat sa penthouse ni Lincoln dahil masyado siyang babad sa trabaho niya. Kailangan ko nang mag-aalaga sa anak ko at magsasabi sa akin ng mga nangyayari sa buhay niya. Opo, ma'am. Araw-araw po akong mag-update sa inyo. Well, you don't have to update us every day. Baka mamaya ikagalit yun ng anak namin. Sabihan mo lang kami kapag kailangan talaga naming malaman ang mga nangyayari sa kanya. Lincoln is an independent person. He doesn't want us interfering with his personal life. Sabat ni Fabio, ang asawa ni Velina at ang ama ni Lincoln. Naiintindihan ko po, sir. Another thing, Evelyn, ipaalam mo rin sa akin kung nagdadala ng babae si Lincoln sa penthouse. Hindi ko sigurado kung nagmana ba sa akin yung anak ko sa pagiging loyal sa isang babae. Ang nasisigurado ko lang ay parehas kaming habulin. Ayaw ko lang na may pupunta dito sa mansyon at magsasabi na naanakan siya ng isa sa mga Ruso. Sakit sa ulo kay Kuya Dante yon. Seriously? Pati ba naman yun ipapagawa mo sa kanya, Dad? Napalingon sila sa bagong pasok na si Lincoln. Basa pa ang buhok nito at nakabukas ang ilang butones ng puting long sleeve. Dahilan para masilayan niya ang kapiraso ng dibdib nito. Masyado kang masikreto pagdating sa amin ng daddy mo, Lincoln. Hindi naman ganun kadetalyado yung hinihingi namin. Giit pa ni Velina. Your mom's right. May privacy ka pa rin naman. Just like what you asked when you left this house. Bumukod lang ako dahil malayo dito yung law firm ko, Dad. Hindi ko kayo iniwan. May lupang inaalok si Tito Cesar mo. Ayaw mo ba talagang patayuan yun ng bagong office para doon ka na lang at malapit ka sa amin? Tinignan ni Lincoln ng ama na tila ba nawawala na ito sa sarili. Well, I'm just suggesting. Araw-araw ka kasing namimiss ng mami mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? I missed you too, Mom. Please understand me. Lumapit si Lincoln sa ina at hinalikan yon sa noo. Mas lalong napatitig si Evelyn sa binata. Siniko na siya ni Emily dahil napansin din ng mag-asawa ang paraan ng pagtitig niya sa anak nila. By the way, this is Evelyn. Siya ang dadalhin mo sa penthouse mo para bantayan at alagaan ka. Mom,
Are you sure she can take care of me? Ang bata pa niya. Mukhang siya yung mas kailangan pang alagaan at bantayan. Lincoln, Evelyn's already 25 years old. Mukha lang siyang mas bata pa sa edad niya pero malaki na siya. Napasimangot ang lalaki matapos magsalita ang daddy nito. Pinilit ni Evelyn na ngumiti at yumuko sa binata. Hello po, Attorney Lincoln. Ako po si Evelyn. Yeah, I know. Pinakilala ka na nga, diba? Ow, Mom! Reklamo nito matapos paluin ng ginang. Greet her politely. Hindi lang ikaw yung aalagaan niya, Lincoln. Kailangan mo ring siguraduhin na maayos yung kalagayan niya sa penthouse mo. Matagal nang naninilbihan si Evelyn sa mansyon. Pamilya na ang turing natin sa kanya. So, she's my sister now? Nakangiwing tanong pa ni Lincoln. Pakiramdam ni Evelyn ay nanliliit siya. No, of course not. Mahirap na magsabi na magkapatid kayo. Baka mamaya maging Kuya Dante at Eliora 2.0 kayo. Sige na, may trabaho ka pa, right? You can go home na. Help Evelyn to carry her belongings. Kunot noong napatingin si Evelyn kay Fabio. Ngunit nginitian lang siya nito. Walang hirap na binuhat ni Lincoln ang dalawang maleta niya matapos magpaalam sa mga magulang nito. Tahimik siyang nagbabay kay Emily bago sumunod sa binata palabas. Pinagbuksan pa siya ng pinto ni Lincoln matapos ibaba ang lahat ng mga gamit niya. Thank you. Nag-almusal ka na ba? Tanong nito nang paandarin na ng lalaki ang sasakyan. Tapos na, ikaw ba? Not yet, kakauwi ko lang kanina. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Wala ka pang tulog? That's normal in my job, Evelyn. Nagugutom na talaga ako. Mag-drive-thru na muna tayo. Tumango siya kahit na hindi naman na kailangan nito ang pahintulot niya. So, anong ginagawa mo dito kahit na dapat nag-aaral ka pa? Tanong ni Lincoln habang naghihintay sila ng order. Nakagat ni Evelyn ng ibabang labi. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag sa lalaki ang sitwasyon niya. Wala akong perang pampaaral. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa mansyon? 3 years. Sa 3 taon na yon, wala kang naipon. Bakit? Nagpapadala ka ba ng pera sa pamilya mo? Nakabukas ang aircon ng sasakyan nito ngunit halos maligo na ang babae sa kanyang sariling pawis. Wala na akong pamilya. Sa bahay ampunan lang ako lumaki. Natahimik si Lincoln. Maya-maya'y kinuha na nito ang order nila at nagsimulang magpaandar ulit ng sasakyan. Kung ganun, bakit hindi ka pa rin nakakaipon para umalis sa bahay? Hindi ka ba pinapasahod nila, Mommy? Nagkakamali ka. Maayos ang trato nila sa akin. Nakatago lang din lahat ng ipon ko. So, what's stopping you from entering school? Nanggaling ka sa orphanage. Imposibleng hindi mataas yung pangarap mo. Kids I know that grew there always became successful because they treat their experience as a motivation. Kinain nito ang burger gamit ang isang kamay, habang ang kabilay abala sa pagmamaneho. Napasandal na lang siya at napatingin sa labas. Mataas din naman yung pangarap ko. 2nd year college na ako nang mag-stop ako sa pag-aaral. Why? Kasi gusto ko lang. Stupid reasons. Anong stupid doon? Hindi ba pwedeng hindi ko lang nakikita yung sarili ko na magiging magaling sa loob ng eskwelahan? Mas maganda yung buhay ko nang mamasukan ako bilang isang kasambahay sa inyo, attorney. Hindi ko na kailangan pang problemahin yung pagkain at pera. Hindi natatapos yung buhay mo bilang isang kasambahay, Evelyn. At hindi rin ikaw yung magdidikta kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko, attorney. Alam kong amo na kita magmula ngayon. Pero bukod sa pag-uutos sa akin, hindi mo na po hawak yung personal na buhay ko. Tumigil sila sa tapat ng isang mataas na building. Halos lumabas ang ugat sa leeg ng binata habang pinapatay nito ang makina. Matalas ang mata nito nang tignan siya. Bata ka pa nga kaya ganyan ka mag-isip. Baka nakakalimutan mo. Naamo mo pa rin ako kaya hindi ka pwedeng magsalita na lang basta-basta sa akin ng ganyan. Hala sige, labas. Buhatin mo yung 2 maleta mo at gamitin mo ang hagdan paakyat sa 36th floor. Malaki ka na, diba? Kaya mo na yun mag-isa. Napamaang na lamang siya sa lalaki. Sumandal si Lincoln sa sasakyan at sinimulang kainin ng isa pang burger. What are you looking at? Magsimula ka ng mag-akyat ng gamit mo. Aabutin ka pa ng ilang oras bago makaakyat niyan. Kumibot-kibot ang labi niya at inis na bumaba ng sasakyan.
Ang walang ya, tinulungan pa siyang buksan ang compartment pero pinanood lang siya na magkanda hirap-hirap na magdala papasok sa building ng kanyang maleta. Sarap ng burger, no? Sarkastikong anya habang bitbit ang dalawang maleta. Yeah, ngayon na lang ako nakakain ulit nito eh. Isusumbong kita kay ma'am. Sasabihin kong puro junk food at processed food yung kinakain mo sa penthouse. Joet, ikaw naman yung mapapagalitan kasi trabaho mo na siguraduhin na healthy yung pagkain ko. Kulang na lang ay umusok ang ilong ni Evelyn. Kung hindi pa nagpresenta ang mga gwardya na dalhin ang mga gamit niya paakyat sa 36th floor, ay talagang hahayaan siya ni Lincoln na bitbitin yon mag-isa. Ngunit pagtuntong pa lang ni Evelyn sa penthouse ng binata, ay nabura na lahat ng galit niya sa binata. Napalitan yon ng pagkamangha. Puno na mga bookshelves at law books ang lugar nito. Ang ibang libro ay pakiramdam ni Evelyn, halos kahalaga na ng buhay niya. Wow! Ang dami mong libro. Paano ka nagkaroon ng ibang libro na to? 'Di ba limited edition lang to? I'm a lawyer. Do you mean, paano ako nakakuha niyan? Hindi lahat ng abogado ay nabibigyan ng libro, lalo na kapag mismong author lang yung may access sa publication ng books. Magkano yung bili mo dito? Siguro mas mataas pa sa sahod ko ng buong taon, no? I got it for free. Oh my gosh, totoo! Tinitigan lang siya ni Lincoln na tila ba nababaliw na siya. Mamaya mo na ilibang yung sarili mo. This will be your room. Katabi lang ng kwarto ko. Ayusin mo muna lahat ng gamit mo at saka lumabas para mapag-usapan natin ang house rules. 'Di ba kwarto yan para sa mga bisita? Wala ka bang maid's quarter? Meron. Pero wala namang gagamit yan. Sigurado ka ba? Paano kapag bumisita sina ma'am? Saan mo sila patutulugin? Di sa maid's quarter. Ano? Seryoso ka ba? Of course not. Hindi lang to yung bakanteng kwarto dito, okay? Masyado mong ino-overthink ang lahat. Isipin mo muna yung sarili mo. Napasimangot na lamang siya sa lalaki. Hindi naman nagpatalo si Lincoln at magkakrus ang braso na pinanood siyang hatake ng dalawang maleta papasok sa kwarto. San ba nagmana yung lalaking yun? Hindi naman ganun kasama yung ugali sa akin nila, ma'am. Nuknukan ng sungit ng sama ng ugali. Saan kaya siya pinaglihi ni ma'am? Hindi na ako magtataka kung sasama ng loob. Hindi naman inabot ng isang oras ang pag-aayos ni Evelyn. Paglabas ay naabutan niya si Lincoln sa coffee table na nagla-laptop. Nakaupo lang din sa sahig. Sit here, Evelyn. Kailangan nating mag-usap tungkol sa house rules at pagre-report mo kina mom. Pati na rin sa papasukan mong school. Papasukan kong school? Sumandal si Lincoln sa sofa. Ipinatong din ito ang braso sa ibabaw noon habang nakatingin sa kanya. Hahanapan kita ng eskwelahan na mapapasukan. Hindi pwedeng nandito ka lang sa penthouse at nakatambay palagi. Most of the time, I was in the law firm, Evelyn. Kaya wala ka rin gagawin dito. Hindi na ako mag-aaral. Ako ang magpapaaral sa'yo kaya huwag kang matigas ang ulo, okay? Mariin siyang umiling. Ayoko, hindi ko kailangan ng tulong mo. You don't have a choice. Nandito ka sa poder ko kaya susundin mo lahat ng gusto ko. Understood? Inis na nag-iwas siya ng tingin. Evelyn, maghanap ka na ngayon ng university na accepting pa ng students. It's your choice if you want it private or not. Ako nang bahala sa tuition. Ang kulit? Akala mo siya yung mag-aaral? Ang kulit mo din. Ikaw na nga yung tutulungan. Aray ko! Napahawak siya sa kanyang noo nang pitikin yun ng lalaki. Let's proceed to the house rules. Most of the time, wala ako dito kaya wala akong pakialam kung makalat or magulo. My only rule is, no one, including you, can touch my books. Nalalaman ko kapag nagalaw sa ibang pwesto o may humawak sa libro ko, Evelyn. Those are my properties. And I don't want them to get damaged or ruined. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Gusto pa naman niyang manghiram sa binata. Pero nakangiti pa rin siyang tumango. Noted po, attorney. Ikaw, any house rules? Ayoko lang makakita ng hindi dapat makita. Sana kapag magbihis ka ay sa loob lang ng kwarto mo o kaya naman, hindi ka basta-basta maghuhubad ng damit kapag nasa sala ako. That's easy. Ano pa? Kapag magdadala ka ng babae, dapat sa kwarto mo lang. Napangisi ang binata. Tingin mo ganun akong klaseng lalaki?
Hindi ko alam. Sa inyong magkakapatid ni Duke, siya lang yung mas kilala ko dahil sa yung palaging nasa bahay. Kaya Duke lang yung tawag mo sa kanya at hindi engineer. Just call me Lincoln or Sky. Kung saan ka komportable. And as for girls, hindi ako nagdadala ng babae sa penthouse ko. Talaga? Yeah. Sa motel kasi kami. Napasimangot siya kaya kaagad na natawa ang binata. Napailing na lang kaagad si Evelyn sa sarili kasi bakit ba niya ikakagalit ang bagay na yon. I have another rule, Evelyn. Magpapaalam ka muna sa akin bago ka mag-report kina mommy. Kailangan alam ko muna lahat ng mga sasabihin mo sa kanila. Pero hindi yan yung sabi nila, sir. Data privacy, Evelyn. You cannot just disclose someone's privacy without the knowledge of that person. Kahit na sabihin na pamilya ko pa rin yung sasabihan mo. Pwede pa rin kitang kasuhan. I know, sorry. Wala pa naman akong na-report kina ma'am. It's fine. I value my privacy, Evelyn. Naiintindihan ko na pinadala ka ni mom para mag-spy sa akin. Pero wala naman akong illegal na ginagawa kaya mag-chill ka lang. Grabe naman sa illegal. Concern lang si ma'am sa'yo. I know. Nagugutom na ako. Marunong ka bang magluto? Grabe. 2 burger na yung kinain mo kanina, hindi ka pa rin nabusog. Pinaningkitan siya nito ng mata. Are you judging me? Hindi naman. Namamangha lang ako sa lakas mong kumain. May stock ka na ba ng pagkain? Magluluto ako. Yeah. I ran to the grocery store last week. Okay. Titignan ko lang kung kompleto ba yung ingredients. Dumiretso si Evelyn sa kusina. Sumunod naman si Lincoln na nakamata sa bawat galaw niya. What? What's with that look? Nag-grocery ka ba talaga? Yeah. Obvious naman, puno yung stock ko. Totoo. Puno ng stocks ng delata, itlog at cup noodles mo. Eto lang ba yung kinakain mo palagi? May dahilan naman pala para mag-alala si na mami. Plano mo bang magkaroon ng sakit sa bato? Iba-iba ang variant at flavors ng cup noodles at delata ko, Evelyn. Hindi naman sila nakakasawa. Ewan ko sa'yo. Kailangan natin mag-grocery ngayon kung gusto mo talagang makakain ng healthy at totoong pagkain. I'm tired. Lutuin mo na lang yung itlog at delata dyan. Ako na yung mag-grocery bukas. Hindi pwede. Burger na nga yung umagahan mo kanina. Pati ba naman lunch processed food? Damn, you sounded like my mom. Napakamot ito sa batok at iniwan siya sa kusina. Pagbalik ay may dala na itong wallet at susi. Mabilisan na pag-grocery lang ang ginawa nila. Puro gulay, manok at baboy ang binili ni Evelyn. Pinapalo naman niya ang kamay ng binata sa tuwing maglalagay ito ng chichirya at alak sa cart. Hindi alam ni Evelyn kung paano niya na-survive ang unang araw na kasama ang binata. Naroon pa rin yung pagsusungit nito pero lamang yung pakikisama nila sa isa't isa. Kinabukasan, maaga siyang gumising para paglutuan ng umagahan ang binata. Nakahanap ka na ba ng school na papasukan? Yon ang bungad ni Lincoln pagpasok sa kusina. Kaagad nitong ipinatong sa countertop ang laptop at nagsimulang magtrabaho. Hindi na ako mag-aaral ulit. Kumain ka na. I'm finding you the nearest university here. Anong program mo ulit dati? BA Psychology. Tipid na sagot niya at nilagay sa tapat nito ang espresso latte. Why psych? Hindi ko alam. Doon pinakamaikli yung pila kaya doon ako pumila sa enrollment. Sumandal sa upuan ng binata at magkakrus ang kamay na tinitigan siya. Open pang enrollment para sa lahat ng level. Kung saan ako nag-aaral nun. Doon kita ipapasok. Ayoko nga. Bakit ba? 2 taon na lang makakapagtapos ka na. Sinasayang mo lang yung oras mo sa pagtatrabaho bilang kasambahay, Evelyn. I'm giving you the chance. Just accept it. Bakit ba pinapangunahan mo ko? Hindi naman ikaw yung papasok at mai-stress sa mga gawain sa school. That's nothing compared to the life you'll need to face. As a non-degree holder, Evelyn, mas mabuti nang tanggapin mo yung opportunity na binibigay ko sa'yo. Yang pagod at stress na nirereklamo mo, walang-wala yan sa pagod at iyak na ilalabas mo pagkatapos mong sayangin ang ibinibigay ko sa'yo. Inis na nag-iwas na lang siya ng tingin upang itago sa binata ang namumuo niyang luha. Saang school mo ko ipapasok? University of Crestmont. It's a private university. Pero wag ka nang mag-alala dahil ako nang bahala sa gastos. Hindi mo ko mapapasok dyan. And why is that? I have the money and the resources, Evelyn. Blacklisted ako kahit sa anong university na merong share ng mga delgado. Hindi nila ako tatanggapin, Lincoln.
Sinubukan ko na noon pero imposible talaga. Why? What happened? Seryoso ang boses na tanong pa ni Lincoln. Nakatayo lang ang dalaga sa harap nito. Pakiramdam ni Evelyn ay nasa korte sila at nililiti siya ng lalaki. Mahabang kwento, kumain ka na. Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Wala akong trial ngayon, Evelyn. I have all the time to listen to your story. Anong nangyari? Bakit umabot sa ganun? Did you do something wrong? Kapag ba sinabi ko sa'yo, paniniwalaan mo ko? Yeah. If you're telling the truth, of course. Napabuntong hininga siya. Pinaglaruan ni Evelyn ang mga daliri bago matapang na sinalubong ang mga mata ng binata. First year pa lang, ramdam ko nang pinag-iinitan ako ng mga classmates ko. Ako lang kasi yung naiiba sa kanila. Lahat sila nanggaling sa mayamang pamilya. Kaya lang naman ako nakapasok sa university na yon dahil sa scholarship. Hindi nila nagustuhan na sa akin nababaling ang atensyon ng ilang professors. Nakita nila yon bilang bida-bida kahit na ginagawa ko lang naman lahat ng best ko kasi hindi ako pwedeng mawala ng scholarship. Kaya nang malaman nila yon, pinagkalat nila sa school lahat ng maruruming istorya na kaya nilang gawin. Nakarating sa dean pati na sa organization na nagfa-fund sa akin. Tinanggal nila ako sa scholarship. Sino sa mga Delgado ang may gawa nito sa'yo? Catrice Delgado. Hindi natapos doon kasi muling nag-cruise yung landas namin. At nalaman ko na pagmamay-ari ng family friend nilang restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Nung una akala ko wala siyang gagawin na hakbang. Pero isang beses niyang nakita na kinakausap ako ng boyfriend niya. Yun, pinatanggal niya ako. And worst, pina-blacklist sa mga public and private universities. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha ni Evelyn. Tuluyan na siyang nag-iwas ng tingin nang hindi niya kinaya ang intensidad ng titig ni Lincoln. Tama ka nang sinabi mo na may share ang mga Delgado sa Crestmont University. Pero hindi mo rin ba na-research na sina Tito Leandro ang may pinakamalaking share sa eskwelahan na yon? Walang-wala yun sa kakarampot na meron ng mga Delgado. They may own hundreds of schools in the Philippines because of their small shares, but Russo were the major shareholders, Evelyn. Kaya mong gawan ng paraan? Minamaliit mo ba kami, Evelyn? Hindi. Malaking pamilya ang mga Delgado, Lincoln. May law firm din sila. Sigurado ko na isa sila sa malalaking business partner niyo. Yeah, but not big enough like ours. Hindi namin kailangan ng mga ganong klaseng tao sa network namin, Evelyn. Asikasuhin mo na ngayong araw yung mga requirements mo. I'll enroll you tomorrow. Humarap si Lincoln sa laptop nito. At sa oras na yon, alam niyang hindi na niya mababago ang isip nito. Hindi umalis ang binata para pumasok sa trabaho. Inabala na lang ni Evelyn ang sarili sa paglilinis ng buong penthouse. Paminsan-minsan ay nadidinig niya pa sa tuwing may kausap si Lincoln. Geneva, can you hear me? Schedule me a meeting with the Delgado's heiress. Yes, that Catrice Delgado. I want to personally talk to her. Also, I have sent you an email. Check it as soon as possible. May papakuha lang akong documents sa North Point University. Doon ako nag-aral dati Ipinapakuha niya na ba lahat ng documents ko? Grabe, desidido talaga siyang pag-aralin ako samantalang hindi ko maramdaman kung gusto ko pa bang ipagpatuloy ang lahat. Kagatlabing bulong ni Evelyn sa kanyang sarili. Evelyn? Pagtawag pa ni Lincoln mula sa kusina pagkatapos ng ilang minuto. Po? I found out na student ko si Catrice Delgado sa isa sa mga law subject ko. She's currently taking law school. Umawang ang labi niya. Noon pa man alam ko na napapasok siya sa law school. Sobrang vocal niya na napangarap niyang maging abogado. Tumango ang binata. Binalikan ko yung records niya. She's doing great in law school. Lahat ng grades niya pasado. Matalino talaga siya, Lincoln. I'm gonna talk to her this Sunday. You want to come? Ako, hindi na. Wala naman akong ibang gagawin doon at saka, anong pag-uusapan niyo? Wala naman. Kukumustahin ko lang yung current situation ng company and businesses nila. I heard sinimulang bilhin ni na Tito Primo and Daddy yung stocks nila sa university and company. Ngumisi ng nakakaloko ang binata. Napako na lang si Evelyn sa kinatatayuan at hindi makapaniwalang tumingin sa binata. Totoo ang sinabi ni Lincoln na madalas ay wala ito sa bahay. May isang beses na malalim na ang gabi at wala pa ito. Naglakas loob si Evelyn na hiramin saglit ang isa sa mga law books nito. Hindi niya namalaya ng oras. Nagulat na lamang siya nang maabutan siya ni Lincoln na nakahiga sa sala habang nagbabasa.
Nakalimutan mo na kaagad yung unang rule ko dito sa bahay? Kunot noong tanong nito. Sorry? Apologizing is meant to be used by unattended actions, Evelyn. Huwag mong ugaliing mag-sorry kung alam mo naman sa umpisa na mali yung ginagawa mo. Napakagat na lang siya ng labi. Maingat niyang ibinalik sa bookshelf ang libro. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng nilagang baboy. Gusto mo initin ko? No need. I still have to work. Binaba nito ang mga gamit sa sofa at pinatong ang laptop sa coffee table. Anong oras na? Late ka na nga umuwi tapos hindi ka pa magpapahinga. Baka magkasakit ka sa ginagawa mo niyan. May gamot naman. Kaya palaging nag-aalala sa'yo sina ma'am. Palagi mo nalang inuuna yung trabaho mo. Iinitin ko yung ulam at kailangan mong kumain. Kundi isusumbong kita kina ma'am. Sinamaan siya nito ng tingin pero hindi siya nagpatalo sa takot. Walang nagawa si Lincoln nang ilatag niya ang pagkain sa coffee table. Kumain ka na. Kapag naubos mo yan, hindi na kita guguluhin sa trabaho mo. Promise. Ang kulit mo, no? Halatang naiinis ang binata pero nagsimula na rin kumain. Hindi raw kakain pero kung makasubo, akala mo mauubusan ng ulam. Marami pa pong ulam sa kusina. Gusto mo, kuhanan pa kita? No need. Eating too much during dinner is not good. Yang ganyang bagay alam mo pero yung pagpapalipas ng gutom hindi mo alam na masama. As if I had a choice. Tambak yung trabahong nag-aabang sa akin, Evelyn. I also accepted a special case. Mas lalo akong magiging busy ngayon. Special case? Ano naman yun? It's not something I could share with you. Sige na, hindi ko naman ilalabas eh. At saka wala naman ako masyadong alam sa ganyan. Privacy matters, Evelyn. Ito ba yung tungkol sa missing heiress ng mga Collins? How did you know about that? Nasa internet at saka news kaya. May pa-secret-secret ka pa dyan. Nabasa ko kanina sa online na ikaw yung hahawak ng case ng missing heiress. May oras ka para magtingin-tingin online. Pero mag-review para sa incoming class mo, wala. Huwag mo na akong pagalitan. Kwentuhan mo na lang ako sa new case mo. Kahit kaunti lang, matatahimik na ako. Ngumiti siya na halos hindi na makita ang mata niya. Napailing na lang ang binata. More than 20 years nang hinahanap ang missing heiress. Kinuha na nila ang lahat ng magagaling na detective at lawyers sa bansa. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng hints kung nasa ng nawawalang tagapagmana. Even my Uncle Dante, who specializes in those kinds of missions, couldn't pinpoint the whereabouts of her. Tumakas ba siya? Baka naman kasi gustong ipakasal sa matandang mayaman kaya lumayas. Sinong magpapakita kung gano'n naman pala yung kalagayan niya? Aray! Bakit ang hilig mong mamitik ng noo? Magkakapasa ako sa ginagawa mo eh. Ano ba kasing pinapanood mo kaya ganyan ka nalang mag-isip? Puro ka siguro K-drama, no? Sanggol pa lang ang tagapagmana nang nawala siya. Kinidnap ng nakabangga nilang negosyante. Walang nakakaalam kung buhay pa ba yung tagapagmana o hindi. Walang tumanggap ng kaso kasi lahat ng makalap na ebidensya ay dead end. Oh my God, kawawa naman siya kung ganun. Pero bakit tinanggap mo yung kaso? Akala ko ba puro dead ends? There's always a way to find out the truth, Evelyn. Hindi porket ilang daang lawyer na yung sumuko sa kaso, gagawin ko na rin. I am not like that. I would not give up something without uncovering the truth about the missing heiress. Buhay man o hindi, hahanapin ko siya. Nakangiti siyang tumango. Gets ko na kung bakit ikaw yung kinuhang lawyer ng mga Collins. This is one of the complicated cases I took. The evidence taken before was already helpful, pero parang may kulang. All leads to one conclusion. The heiress is already dead. Pero katakataka yung consistency. Wala man lang loopholes. So, naniniwala ka na buhay pa yung heiress? Yes. Walang pagdadalawang isip na saad nito. Inosente siyang tumango dahil grabe ang pagtitig sa kanya ng binata. Sana mahanap mo yung nawawalang tagapagmana. Isipin mo, more than 20 years of searching. Hindi biro yung gastos pati na rin yung dedication ng pamilya niya na mahanap siya. I wonder kung anong buhay na meron yung babae na yun. Napunta rin ba siya sa mayamang pamilya o naghihirap na siya? Iniisip ko pa lang na mahirap yung buhay niya, naaawa na ako. Hindi yun yung buhay na dapat dinadanas niya kasi isa siyang mayaman na tagapagmana. Tuluyan ng natahimik si Evelyn nang magsimula ng magtrabaho si Lincoln. Pinanood niya lang ang binata. Paminsan-minsan ay tinatanong siya nito tungkol sa mga insights niya sa kasong hawak nito at buong puso naman niyang sinasagot.
Ganon ang sistema nila tuwing umuuwi ng gabi ang binata. Dumating ang araw ng enrollment ni Evelyn at halos kalad ka rin siya ng binata papunta sa school. Ikinagulat niya nang wala man lang naging problema sa proseso. Ano bang nangyari sa usapan niyo ni Catrice? May ginawa ka ba? Bakit biglang naging ganun? Huling beses na pumunta ako doon ayaw nila akong tanggapin. Hoy, ano? Nabingi ka na ba? Sunod-sunod na tanong niya sa lalaki habang naglalakad sila sa loob ng grocery store para mamili ng stocks. Shut up, Evelyn. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa kadaldalan mo. Bakit kasi ayaw mo kong sagutin? Last week pa yung pag-uusap niyo ni Catrice, hindi mo man lang ako binalitaan. Kumuha ng pagkain na free taste si Lincoln at sinalpak yun sa bibig niya. Manahimik ka. Mamaya mo na ako guluhin sa bahay. Get everything you want now. Marami pang stock sa bahay. Hindi naman grocery din ngayon eh. Ubos na yung chips and beer. Ayun, kunwari pa mamimili ng pagkain. Para sa bisyo naman pala niya. I don't drink every day, Evelyn. Nito lang ako napapainom dahil stress ako sa trabaho. About ba sa special case mo? Shut up and get your chips. Magbabayad na ako. Okay. Sabi mo, get whatever you want, diba? Nakangisi niyang kinuha ang iba't ibang matatamis na pagkain. Kumuha rin siya ng isang tub ng ice cream. Napailing na lang si Lincoln pero binayaran pa rin ng binata. Pagdating sa bahay ay kaagad na dumiretso si Lincoln sa personal office nito. Bit-bit ang 2 beer at chips. Napailing na lamang si Evelyn at dumiretso sa kusina. Matapos maiayos sa mga pinamili, kumatok siya sa office ni Lincoln. Wow, akala ko sa series ko lang mapapanood yung ganitong setup. Ginagawa mo rin pala to. Nagtatayo ka ng malaking board at dun mo ilalagay lahat ng pictures ng mga taong konektado sa kaso? Halos mapanganga siya habang iniisa-isa ang mga litrato. That's the case board. This, the person in the middle, is the missing heiress. Walang kahit isang litrato ang tagapagmana dahil isang araw pa lang siya na nailalabas ay nakidnap na siya. And these, the person surrounding her, is the person of interest. Napatunayan ng si Mr. Hezron ang nag-utos na kuhanin ang tagapagmana. Pero hindi niya naituro kung nasaan napunta yung sanggol. He died without giving the authorities the full details. Ngayon, hinahanap ko yung mga posibleng tao na naging kasabot niya. Imposibleng magawa niya yon ng mag-isa. There must be a person of interest inside her family. Totoo. Alam mo ba kung anong naging cause of death ni Dr. Hezron? He died because of heart attack. But I'm requesting to reopen the cold case. Iniisip mo na pinatahimik lang siya at may totoong mastermind sa pagkamatay niya? Exactly. So sa oras na ma-open yung kaso at mapatunayan na may taong sangkot sa pagkamatay ni Mr. Hezron, pwede rin yun maging tulay para malaman kung sino ang possible alis niya sa pagkidnap ng nawawalang tagapagmana. Posibleng buhay pa siya at siya lang ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Vivian Collins, ang tagapagmana. Yes, but there's no guarantee that the court will approve the reopening of the case since it's more than 15 years nang nakalibing na si Mr. Hezron. Not unless ang family niya mismo ang mag-request. Tumangutangong saad niya. Natigilan si Lincoln at napatitig sa kanya. Yes, but his family's influence and wealth is not enough to persuade the prosecutors to reopen the case. Dahil kailangan ng legitimate reasons. It's either maghanap ka ng new evidence or witness sa case. Or may credible allegations ka na yung original investigation ay flawed at may nag-cover up lang. How did you know about that? Kunot noong tanong pa ni Lincoln. Halatang hindi ito makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Evelyn. Nabasa ko lang sa mga libro, pero hindi sa libro mo Technically sa'yo pala, pero mga librong tinapon na ni ma'am. Sa akin niya kasi pinapadispose yung mga gamit mo nun. Hinihingi ko lang yung mga libro na sira na. You took psychology as your pre-law. Umawang ang labi niya. Hindi niya inaasahang mahuhulaan nito ni Lincoln yun. Oo, pero dati ko pang pangarap yun. Masyado nang imposible na abutin kaya hindi ko naman na pinapantasa. Bakit? Magpapatuloy ka naman na sa pag-aaral mo ngayon, diba? Pagkatapos ng pre-law mo, pwede ka nang mag-proceed ng law school. Napasinghal siya. As if naman ganun lang kadali ang lahat. Nalaman ko pang nag-abogado si Catrice. Di mas lalo namang liliit yung mundo namin. Magiging kontrabida na naman siya ng buhay ko. Inis na sinamaan niya ng tingin si Lincoln nang tumawa ito. May law firm sila. Gusto mo pumasok doon? Wag na Kakalimutan ko na lang yung pangarap ko. Ayoko nang makita ang demonyitang mukha niya.
Mas lalong lumakas ang pagtawa nito. Napatitig na lang siya sa binata dahil yun yung unang beses na nakita niyang hindi stress ang binata ngayong araw. Guess what I did when I talked to her? Binantaan mo? Kinda. OMG, totoo ba? Anong sinabi mo? Sinabi ko sa kanya na plano kong bilhin yung law firm nila at i-rebrand yon. I wanted to be branded as Russo. Hindi siya pumayag, no? Yeah. Sinabi ko sa kanya na kausapin niya lahat ng eskwelahan kung saan kanya ipina-blacklist. Sa oras na mag-enroll tayo at pinahirapan ka sa process, aabutin sa kangkungan yung buong pamilya niya. That's the reason why your enrollment process is smooth. Takot talaga lahat sa apelido mo, no? Kahit yung malalaking pamilya, hindi kayo gustong makabangga. Inilapit ng binata ang mukha sa kanya. Aatrasa na si Evelyn ngunit naramdaman niya ang likuran ng desk. Hindi lang sila takot sa apelido namin, Evelyn. Takot din sila sa mga kayang gawin ng isang Russo. Yan din yung rason kaya nagtitiwala sa iyong pamilya Collins. Kaya alam ko na magagawa mo yan. I'm working with my senior attorney about this case. Masyado namang mataas yung bilib mo sa akin para magawa ko to ng mag-isa. Nagbaba ng tingin si Evelyn sa magulong polo ng lalaki. Inayos niya yon at plinansya gamit ang kanyang palad. Isa kang Russo, Lincoln. Walang hindi kayang gawin ng isang Russo. Nasa dugo mo ang pagiging magaling. Bumaba ang tingin ni Lincoln sa labi niya. Unti-unting natunaw ang ngiti ni Evelyn. Ramdam niya ang panunuyo ng lalamunan kaya ilang beses siyang napalunok. Go to your room and lock the door. Bakit? Gawin mo na lang yung sinasabi ko, Evelyn. Kung ayaw mong pagsisihan ng pananatili mo dito ng ilang minuto. Mas lalong tumalas ang tingin ng binata. Malamig ang hangin sa kwarto ngunit parehong tila naliligo sila sa pawis. Tinulak niya ang binata at patakbong lumabas. Hindi na muling lumabas si Lincoln sa kwartong yun buong araw. At natatakot naman ang dalaga sa maaaring mangyari kapag kinatok niya ito upang ayaing kumain. Nagsimula ang araw ng klase ni Evelyn. Hatid sundo siya ng binata kaya hindi maiwasang matahin siya ng ibang estudyante. Kaya isang araw pagkatapos ng school, ay kinumpronta niya ito habang nasa coffee shop sila. Sa susunod, hayaan mo na lang ako na pumasok at umuwi ng mag-isa. Kabisado ko na rin naman yung pauwi eh. Pinagtitinginan tayo ng ibang estudyante sa tuwing nakikita ka nila. Baka mamaya kung anong isipin nila. Anya habang nilalamutak ang tiramisu cake. Why would I care about what other people think? Ikaw, bakit nababother ka? May manliligaw ka na ba? Ha? Halos mabilaukan ng babae. Anong manliligaw? Ano ako, teenager? You're still young, Evelyn. Hindi ka pwedeng magjowa hanggat pinag-aaral kita. Naiintindihan mo. Kinuha ni Lincoln ang plato ng tiramisu niya at sinimot yun. Sino bang nagsabi na may balak akong mag-boyfriend? How about a girlfriend? Hindi ako si bully, no? Natawa naman ito. Whether you like it or not, ihahatid sundo pa rin kita sa school. Huwag ka lang magpapahuli na may lalaking nagdadala ng bag mo. Paghihiwalayin ko kayong dalawa. Okay po, Daddy. Nakangising pang-aasar niya. Sinimangutan naman siya nito at inirapan. Pansin ni Evelyn na mas lalong naging abala si Lincoln sa kasong hinahawakan nito. Kaunting oras na lang ang nalalaan nito sa pagtulog at malalim na ang gabi nang umuuwi. Isang araw ay hindi umuwi ang binata kaya naglakas loob siyang mag-commute na lang. Evelyn, bakit namamasahe ka? Di ba may driver ka? Nagulat siya nang may tumawag sa kanya habang patawid. Krisha, taga dito ka lang? Oo, tara sabay na tayong pumasok. Bakit wala yung driver mo? Kumapit sa braso niya ang babae. Nagkasakit. Nilagnat siya kaya hindi na niya ako naihatid. Nakagat na lamang ni Evelyn ang ibabang labi. Hindi niya masabi sa mga ito na amo niya si Lincoln dahil ugali ng mga classmate niya na hulaan ang lahat ng mali siya. Ay, kawawa naman siya. Gustong tawagan ni Evelyn si Lincoln, ngunit hindi naman niya alam ang number ng lalaki. Dumating ang lunch, ikinagulat niya nang ipatawag siya sa dean's office. Gusto mo samahan ka namin? Alok ni Krisha. Hindi na. Baka tungkol lang sa papers ko. Hindi pa kasi pinapadala ng school yung ilang requirements ko eh. Mauna na kayong kumain, susunod na lang ako. Kumaway siya sa mga kaklase bago tinahak ang daan papunta sa dean's office. Kumatok siya doon. At ikinagulat niya nang may sumalubong na palad sa kanyang pisngi pagkabukas niya ng pinto. Ang kapal ng mukha mo na mag-aral pa? Sa tingin mo, habang buhay kang mapoprotektahan ng mga Ruso mula sa akin? Pwes, ngayon mo sila tawagin.
Napahiyaw ang dalaga ng hablutin ni Catrice ang buhok niya. Hindi kaagad siya nakabawi dahil hindi niya inaasahan ang presensya nito. Catrice, ano ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Bitawan? Ha? Alam mo ba kung anong ginawa ni Lincoln Russo sa amin? Binili ng pamilya niya ang lahat ng ari-arian namin. Kahit sa sarili naming kumpanya. Kami yung pinakamaliit na may shares. Dahil lang sa isang taong katulad mo, muchacha! Hindi ko siya sinabihan na gawin yun. Maski isa sa mga ginawa niya, hindi ko inutos. Kusa niyang ginawa yun dahil masama ka at ang pamilya mo. Sa isang iglap ay nabaliktad niya ang posisyon nila. Nasa ibabaw na siya ni Catrice at magkabilang kamay niya, pinagsasampal ang babae. Kasi malandi ka. Sigurado ako na nilalandi mo si Lincoln. Kaya mo nabilog yung ulo niya. Ampon ka na nga, malandi ka pa. Anong sabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo. Tumayos at hinatak ang buhok nito. Nalampaso ang babae sa sahig. Bubuksan sana ni Evelyn ang pinto upang kaladkarin pa ito palabas. Ngunit kusa yung bumukas at niluwa ang mga kaibigan niya. Oh my gosh! Inaaway ka ba ng babaeng ito, Evelyn? Sigaw pa ni Krisha. Naalarma si Catrice at nagmamadaling tumakbo palabas. Girl, nagdudugo yung labi mo. Ayos ka lang ba? Gusto mo dalhin ka namin sa klinik? Saad ni Joyce, isa sa mga classmates niya. Hindi na, ayos lang ako. Bakit kayo sumunod dito? Etong si Krisha hindi mapakali eh. Gustong kasabay ka na kumain. Ang gulo ng itsura mo, gusto mo umuwi ka na muna. Ipapaalam ka namin sa mga next subject. Sino ba kasi yun? Akala ko ba pinapatawag ka ni Dean? Calm down, Krisha. Mas mabuti pang wag niyo nang alamin kung sino siya. Mag-aayos lang ako saglit. Hindi ako uuwi. Pumasok pa rin si Evelyn sa mga sumunod na klase. Kahit naramdam pa niya ang pananakit ng kanyang katawan, nasilayan niya kaagad ang sasakyan ni Lincoln paglabas niya at walang pagdadalawang isip na pumasok siya doon. Hindi siya pinansin ng binata at pinaandar lang ang sasakyan. Sa office ka natulog kagabi? Bakit di ka umuwi? Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo kasi baka napano ka na? Magalit ka na sa akin pero tinawagan ko yung mommy mo. Tinawagan niya yung secretary mo at doon lang namin nakumpirma na nasa office ka pa. Hindi ka man lang nagsabi. Akala mo walang naghihintay sa'yo sa pag-uwi mo? Sunod-sunod na sermon niya pero nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho. Huy, ano bang nangyari sa'yo? Masama ba yung pakiramdam mo? Just shut up, Evelyn. Ang sakit sa ulo ng boses mo. Asik nito nang hindi siya tinitignan. Ikinagulat niya ang reaksyon nito. Ngunit mas lamang ang kirot sa dibdib. Hindi niya kinausap ang binata. Nauna siyang bumaba nang makarating sila sa penthouse. Ang aga mong umalis kaninang umaga. Sinabi ko naman na ako yung maghahatid at sundo sa'yo palagi, diba? Umalis ka kaagad. Uuwi rin naman ako pero hindi mo ako hinintay. Halata sa boses ni Lincoln ang pagtatampo, pero nanaig pa rin yung sama ng loob ni Evelyn kaya siya naman yung hindi namansin. Dumiretso siya sa kusina at sinimulang ilabas yung mga rekado sa lulutuin niyang hapunan nila. Evelyn, I'm still talking to you. Hinawakan nito ang braso niya at isinandal siya sa countertop. Kaagad na bumaba yung tingin nito sa labi niya, papunta sa namamagang pisngi niya. Anong nangyari dyan? Wala. Nadapa lang ako kanina habang papasok. Liar. Someone slapped you. Sinong may gawa niyan? Mas madiin at puno ng pagbabanta ang boses nito. Wala nga. Bitawan mo na ako. Magluluto pa ako. Pinilit niyang itulak ito ngunit mas lalo lang idiniin ni Lincoln ang sarili sa kanya. Is it Catrice? Am I right? That bitch? Kulang pa yata yung ginawa ko sa pamilya niya eh. Huwag mo na siyang pakialaman, Lincoln. Mas lalo lang siyang nagagalit kasi ginagawa mo to dahil sa akin. I'm just punishing her, Evelyn. Para kanino? Para sa akin? Bakit? Ano mo ba ako? Hindi mo naman ako kaanak ah. Katulong mo lang ako. So anong point ng lahat ng ginagawa mo? Hindi nakasagot sa kanya ang binata. Parehas nilang hindi inasahan ang salitang lumabas sa kanyang bibig. I'm protecting you. Why do you even have to ask that question? Tama. Bakit ko pa itatanong kung alam ko naman mismo yung sagot? Katulong mo ako, Lincoln. Pero hindi ko magets kung bakit patutumbahin mo yung isang malaking pamilya ng dahil lang sa akin because I don't want them to hurt you. Kumukulo yung dugo ko sa tuwing naaalala ko kung paano kang minaliit ng Catrice na yon. And this? The wound on your lips and the marks she left on your cheeks? Hindi ko to palalampasin. I'm going to burn them down. Nalilito siyang napatingin dito. Hinaplos ni Lincoln ang namumula niyang pisngi at dinampian niyo ng magaan na halik. Napapikit na lamang siya at mariing kumapit sa braso nito. You're under my protection as long as you're in my territory, Evelyn.
You're already part of Russo. And no one should mess up with us. Nahirapang makatulog si Evelyn ng gabing yun. Hindi na rin sila nag-usapan ni Lincoln pagkatapos dahil nagkulong sa opisina ang binata. Kinabukasan, pumutok ang balitang pagmamay-ari na ng Russo ang Delgado Law Firm. Batid niya kung sino ang dahilan at may gawa nun. Isang gabi ay tumawag sa kanyang ina ni Lincoln. "Kumusta, Evelyn? Madalang ng pag-a-update mo sa anak ko, so I suppose na nasa mabuting kalagayan siya?" Bungad ng ginang. "Opo, Ma'am Velina. Naasikaso ko naman po si Lincoln palagi. Sinisigurado ko rin po na palagi siyang nakakakain sa tamang oras. Pinagbabaon ko na rin po siya ng tanghalian at merienda sa tuwing pumapasok siya sa trabaho." "That's good to know. Ikaw, kumusta naman yung school mo?" "Maayos po ako, pati na rin yung grades ko po, ma'am. Hindi ko po sinasayang yung pagpapaaral sa akin ni Lincoln." "Alam ko naman yon, Evelyn. Ang gusto kong malaman ay kumusta ka sa anak ko. Hindi ka naman niya pinapahirapan." "Hindi naman po, ma'am." "Talaga? Kasi ngayon ko lang nakitang ganun si Lincoln. He bought the majority of Delgado shares. Siya na rin ngayon ang may-ari ng law firm nila. Hindi ko maipagkakailang isa nga siyang Russo." "Ma'am, I'm sorry po. Ako po talaga yung may kasalanan kaya niya ginawa yon." "You don't have to apologize, Evelyn. Nagpapaalam naman si Lincoln sa ama niya sa tuwing may gusto siyang gawin laban sa Delgado. Sa totoo lang, tuwang-tuwa pa nga yung asawa ko at mga kapatid niya nang malaman." Hindi tuloy alam ni Evelyn kung anong mararamdaman niya. "By the way, you can now start calling me tita. Alam ko naman na hindi na rin magtatagal at maglalakas na ng loob yung anak ko. Welcome to the family, Evelyn." Ibinaba ng ginang ang tawag matapos sabihin yon. Napasapo na lamang sa noo si Evelyn. Nagluto na lamang siya ng hapunan nila upang ilibang ang kanyang sarili. Kakatukin niya na sana ang pinto ng office ni Lincoln, ngunit naabutan niyang nakabukas yon, kaya kusa siyang pumasok. "Yesterday's trial proved that Mr. Hezron Death is there to trick, to deceive everyone and close the case. Ngayon meron ng person of interest, and I guess I'm near finding who's the mastermind of kidnapping." "At malapit mo na rin malaman kung nasan yung tagapagmana. Sabi ko naman sa'yo kakayanin mo eh." Nakangiting dugtong niya. Nito na lang ulit nasilayan ni Evelyn ang ngiti ng binata. Pero hindi tulad noon. May kakaibang kiliting ipinaparamdam ang pagkakangiti ng binata sa kanya. Iniwas niya ang tingin dito at tinignan ang nadagdag sa crime board. "May balat ang tagapagmana sa balikat?" Wala sa sariling napahawak si Evelyn sa balikat niya. Kamukhang kamukhayo ng nakaguhit sa crime board. Pero kaagad niyang inalis sa isipan ang mga posibilidad. "Yeah, yun ang isa sa mga ginagamit namin na palatandaan habang hinahanap siya. Na-describe pa ni Mrs. Collins yung eksaktong hugis at kulay ng balat. Vivian Collins, that's the heiress name. She's soon to be found." "Ang ganda ng pangalan niya." "I know. May isa pa nga pala na reward sa akin yung mga Collins sa oras na mahanap ko si Vivian." "Ano yun?" "Gusto nila ipakasal sa akin yung tagapagmana." Natigilan siya. Tila may malaking bikig na bumara sa lalamunan niya. Si Lincoln naman ay kanina pang nakatitig sa kanya, na tila ba pinapanood ang magiging reaksyon niya. "Gagawin mo?" Halos maging bulong niya. "Depende, kung wala pang asawang tagapagmana at magustuhan namin yung isa't isa. Hindi ko hawak yung tadhana, Evelyn. Kaya ayaw ko magsalita ng tapos." Ramdam niya ang pamumuo ng luha. Pilit siyang ngumiti at tumango. "Tama. Kung tutuusin, sobrang bagay kayo kasi parehas kayo ng antas ng buhay at mga tagapagmana. Baka nga si Vivian nga yung talagang para sa'yo, no? Baka kaya itinadhana na ikaw yung makahanap sa kanya dahil ikaw rin yung makakatuluyan niya. Ang galing nun. Para yung mga nasa telenovela." Umiiyak ka? "Hindi. Masaya lang ako kasi finally may babae nang mag-aalaga sa'yo. Baka pag dumating yung araw na yon, ibalik mo na ako sa mansyon. Eh di masaya ka na kasi wala nang maninermon sa'yo sa tuwing uuwi ka ng late, diba?" Mabilis na iniwas na Evelyn ang tingin nang hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya. "Matutulog na ako. Medyo maaga pa yung pasok ko bukas kaya maaga ako matutulog. Luto na rin pala yung dinner mo kaya pumunta ka na lang sa kusina kapag nagugutom ka na. Iwan mo na rin yung mga hugasin, ako nang bahala dun bukas ng umaga." Nagmamadaling lumabas ang babae kahit na tinawag pa siya ni Lincoln. Kaagad niyang nilock yung pinto ng kwarto
at sinubsob ang mukha sa unan. Doon ay tuluyan niyang inilabas ang luhang pilit niyang kinukubli sa binata. At taas naman ang pangarap ko para hilingin na sana ako na lang yung nawawalang tagapagmana at pakakasalan ni Lincoln. Nababaliw ka na, Evelyn. Suntok sa buwan yung gusto mong mangyari. Nakahikbing bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay pumasok pa rin si Evelyn kahit na nagsusumigaw ang katawan at damdamin niya na magmukmok na lang sa kwarto. Si Catrice Delgado pala yung nakaaway mo kahapon. Kanina ko lang napagtanto nung nakita ko yung pinagkakaguluhan ng mga classmate natin. Kawawa nga eh, kasi bankrupt naman yung pamilya niya at iniipit pa sila ng ibang businessman kasi may malaking utang yung daddy niya. Bungad ni Krisha sa kanya. Itatanong ko lang kung nakita niyo si Dean. Hindi ko kasi siya nahanap kahapon. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba siya sa nangyari kahapon. Siya kasi yung nagpatawag sa akin eh. Si Dean, Rachel, hindi ko alam kung totoo pero pinalitan na raw siya. Yun yung pinag-usapan nila press kanina sa room. Nakagat na lamang ni Evelyn ang kanyang labi at natahimik. Lunch break na nang makatanggap siya ng text. Pinapalabas siya ni Lincoln upang kitain. Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho? Anya at lumapit dito. Nanatiling nakasandal sa sasakyan si Lincoln. Nakasuot man ng shades, batid niyang nasa kanya ang mata nito. How's your wound? Masakit pa ba? Hindi na gaano. Pumunta ka ba dito para itanong lang yan? Nope. Ilang oras yung lunch break niyo? 3 oras dahil may vacant pa kami. Let's go somewhere? Saan naman? Basta, sumama ka na lang. Kinuha nito ang braso niya at inalalayan siya papasok sa kotse. Ibalik mo ko pagkatapos ng 3 oras. May quiz pa kami, ayokong bumagsak. Noted, 3 hours with you is already enough. Ramdam ni Evelyn ang magaan na aura ng lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang magtaka. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon? Malapit mo daw bang matapos yung kaso? Yeah, we already found the orphanage where the heir stayed. Maraming kasabayan si Vivian nang dalhin siya sa bahay ampunan at lahat sila nakaalis na doon. We need to track everyone at her age. Saang bahay ampunan siya napunta? Heaven's Orphanage. Di ba't sinabi mo na nanggaling ka rin sa bahay ampunan? Oo, sa mismong bahay ampunan na binanggit mo, Lincoln. Tulad ni Evelyn ay hindi makapaniwala ang lalaki. Bigla nitong napreno ang sasakyan at tumingin sa kanya. Are you sure? Oo. Doon ako tumira hanggang sa maging legal yung edad ko at makaalis ako doon, Lincoln. We're gonna talk about this at home. Dinala siya ni Lincoln sa isang restaurant na nakapwesto sa tuktok ng mataas na building. Pangmayaman yon at ramdam niyang hindi siya nababagay sa ganoong lugar. Idagdag pa na naka-uniforme lang siya kaya hindi niya na na-enjoy ang pagkain at tanawin. Hinatid siya pabalik ni Lincoln sa eskwelahan at nang sunduin siya nito, ramdam niya ang unti-unting paglihis ng sarili sa binata. Tatanungin niya ako tungkol sa mga batang nakasalamuha ko sa bahay ampunan. Anong sasabihin ko? Pakiramdam ko unti-unti nang tuluyan siyang dumudula sa akin. Sa oras na mahanap na niya ang tagapagmana, baka hindi na niya ako kailanganin. Natatakot ako dahil tuluyan ang nahulog yung loob ko kay Lincoln. Emosyonal na saad ni Evelyn sa sarili habang tinatahak nila ang daan pa uwi. Nagbihis lang siya pagdating at siya na mismo ang kusang pumunta sa office ni Lincoln. Naabutan niya itong nakatayo sa caseboard habang nasa magkabilang bewang ang kamay. Itanong mo na lahat ng gusto mong itanong sa akin. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko sa bahay ampunan. Pati na rin yung mga batang nakakasalamuha ko doon. Ang tahimik mo kanina sa sasakyan. Masama ba yung pakiramdam mo? You can do this tomorrow. Wala ka namang pasok. Nasa boses ng binata ang pag-aalala. Hindi na, ayos lang talaga ako. Pilit na hinuli ni Lincoln ang tingin niya. Kinuha nito ang braso niya upang iharap ang kanyang mukha. What's wrong? Tungkol ba to sa nangyari kagabi? I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Hindi, kalimutan mo na yon. Then why are you acting like this? May nagawa ba ako na ikinagalit mo kanina? Hindi mo nagustuhan yung place? Baka magkakaroon lang ako ng buwan ng dalaw. Huwag mo na akong intindihin, Lincoln. Unahin na natin yung kaso mo kasi malapit na oh. Konti na lang mahahanap mo na siya. Is this because of what I said to you last night? Na gusto akong ipakasal ng parents ni Vivian sa kanya sa oras na makita ko siya. Namasa ang mata ng babae. Hindi niya alam ngunit bumalik na naman ang kirot sa kanyang dibdib
nang ipaalala yon ni Lincoln. So tama nga ako. Nasasaktan ka dahil doon. Nasasaktan ako pero hindi naman dapat, Lincoln. Hindi kita binabawalan, Evelyn. You're allowed to feel hurt or jealous because of me. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Nakita ni Evelyn ang paglambot ng mata nito nang tumulo ang luha niya. Sorry kung napakababaw ko. Tutulungan pa rin naman kita na mahanap si Vivian. I promise you, Lincoln. Shh. I don't want to talk about her right now. Gusto kong mag-focus lang sa'yo, okay? Ramdam ni Evelyn ang panghihina ng tuhod ng pataka ni Lincoln ng halik ang noo niya. Pababa sa kanyang ilong. Hanggang sa mapunta yon sa kanyang labi. Tila nalasing siya sa halik nito. Hinayaan niyang gumalaw ang labi nito at nagpaubaya sa binata. Hinawakan ni Lincoln ang bewang niya at inangat siya paupo sa office table. Halos habulin ni Evelyn ang hininga nang bumaba ang halik ni Lincoln sa maselang bahagi ng kanyang leeg. Isa-isa at punong-puno ng pag-iingat na tinanggal ni Lincoln ang butones ng uniforme niya. At sa oras na binaba ng lalaki ang telang tumatakip sa kanya, hindi na nawala ang paningin nito sa kanyang balikat. Kailan ka pa nagkaroon ng ganitong marka, Evelyn? Mabigat at puno ng diin na tanong ni Lincoln. Ano? Ang alin? Tila wala sa sarili na saad niya. Katulad ng hugis at kulay ng balat sa balikat mo. Ang balat na meron ng nawawalang tagapagmana, Evelyn. Humiwalay sa kanya si Lincoln habang siya ay nanatiling nakaupo sa table. Magulo ang buhok ni Lincoln dahil sa malikot na kamay ni Evelyn kanina. Pero unti-unting nag-sink in sa utak ni Evelyn ang lahat. Ang balat na parehong meron sila ng tagapagmana, ang pinagmula nitong bahay ampunan, pati na rin ang edad nila. You are the missing heiress, Evelyn. Puno ng kasiguraduhang saad ni Lincoln. Hindi, kasi paano mangyayari yun? You were with me every single night. I work with this case. Imposibleng hindi pumasok sa isip mo na ikaw yung tagapagmana, Evelyn. Bakit hindi ka nagsabi? Nagbaba ng tingin ang dalaga. Pinaglaruan niya ang mga daliri. Hindi maintindihan ni Evelyn ang nararamdaman dahil sa halo-halong emosyon sa kanyang dibdib. Nung una, umasa din ako na ako yung nawawalang heiress. Pero binura ko yun sa isip ko kasi ayokong masaktan. Pakiramdam ko napakataas ng pangarap ko para isipin na ako si Vivian Collins. Your instinct is right. Ang tanga ko para hindi mapagtanto na all this time, nasa poder ko lang pala yung babaeng hinahanap ko. Hindi maalis ni Lincoln ang tingin sa kanya. Tila ba sa oras na kumurap ito ay bigla siyang mawawala. Hindi pa naman sigurado na ako yung nawawalang tagapagmana, 'di ba? Etong balat pa lang yung basihan mo, Lincoln. I'm 100% sure that you're the missing heiress, Evelyn. Kailangan nating ipa-DNA test para ipakita ko sa pamilya mo ang ebidensya na nahanap na kita. Anong mangyayari pagkatapos? Iuuwi na kita sa kanila. Maninirahan ka kasama yung pamilya mo, Evelyn. Kung saan ka nararapat. Imbis na matuwa, ay takot ang naramdaman ni Evelyn. Takot na baka hindi siya matanggap ng pamilyang yun. At takot dahil baka ito na yung huling sandaling makakasama niya si Lincoln. Mabilis ang proseso ng lahat. Pagkatapos lumabas ang DNA test result, ay inuwi na siya ni Lincoln sa totoo niyang pamilya. Tila prinsesa si Evelyn kung ituring ng mga magulang na ibalita na rin sa buong bansa ang makasaysayang paghahanap sa nawawalang tagapagmana. Vivian, may hinihintay ka bang dumating? Palagi na lang kitang nakikitang nakaabang sa pagbukas ng gate. May inaasahan ka bang bisita? Ang malambing na boses ng kanyang inang si Melody ang pumukaw sa atensyon niya. Wala naman po, Mama. Pagsisinungaling pa niya. Ngunit ang ginang ay hinaplos ang pisngi niya. Dadating si Attorney Russo mamaya. Personal namin siyang in-invite para pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ka namin makikita. Siya rin yung tumulong para mapanagot ang kapatid ng daddy mo dahil nalaman namin na kasabwat pala siya ni Mr. Hezron sa pagdukot sa'yo noon. Ang daming ginawa ni Attorney Russo para sa pamilya natin, anak. Pati sa ganid na tsuhin mo, ay pinotektahan ka niya. Gusto ko ring maging isang magaling na abogado tulad niya, Mama. Sigurado ko na magagawa mo yun, anak. Baka nga mahigitan mo pa siya eh. Gusto mo, imbitahin ko siya lagi para matulungan ka niya sa process ng pag-aabogado?
Hindi po kayo nakakaistorbo ko sa trabaho niya? Napabuntong hininga ang ginang. Kung tinanggap lang ni attorney yung alok ko na ipakasal siya sa'yo, hindi ka sana magiging istorbo sa kanya. Bakit niya raw po tinanggihan? Maiba na raw nagugustuhan yung binatang yon, anak ko. Ramdam ni Evelyn ang pagkirot ng dibdib niya sa narinig. Dahil dito, kahit abala ang lahat sa pagbisita ni Lincoln ay maghapon lang din siyang nagmumukmuk. Hindi niya pinapansin ang binata nang dumating ito. Ang mga magulang lang din niya ang nakikipag-usap sa lalaki. Maaga rin siyang umakyat sa kwarto upang damdamin ang sinabi ng kanyang ina. "Pasok po!" sigaw ni Evelyn nang may kumatok sa kanyang kwarto. Hindi niya inaasahang si Lincoln yun. "Hindi ko inaasahan na magiging mabilis yung pagbabago mo. Isa ka ng spoiled at matigas ang ulo na tagapagmana." "Mabuti naman at naisipan mo nang dumalaw dito. Akala mo nakalimutan ko na? 2 linggo ka nang walang paramdam. Para mo akong tinapon at iniwan mo lang dito." Nakasimangot na sumbat niya dito. Kita ni Evelyn ang aliw sa mata ng lalaki. Umupo ito sa gilid ng kama at hinatak siya mula sa braso. Ngayon, ay yakap-yakap na siya nito. Tila ba masabik pa sa kanyang lalaki. "Kailangan ko lang tapusin yung lahat kasi gusto ko pagbalik ko sa'yo, wala na akong ibang alalahanin." "Baka iba yung tinatrabaho mo." "Wala naman akong ibang trabaho bukod sa pagiging abogado." "Ang sabi ni Mommy, hindi mo raw tinanggap yung pagpapakasal dahil maiba ka raw nagugustuhan. Talaga ba, Attorney Russo? Pagkatapos mo makipaghalikan sa akin nun, itatanggi mo na lang ako ng ganun?" "Makipag-what?" Nakatawang pag-ulit nito. "Alis nga dyan! Maiba ka nang nagugustuhan. Bakit nandito ka pa?" "Tinanggihan ko yung kasal dahil ang sabi ni Mrs. Collins, si Vivian yung pakakasalan ko." "Sino ba yon? Hindi ko naman kilala yon. Basta loyal ako at mahal na mahal ko si Evelyn. Kaya sa kanya lang ako magpapakasal." Pinigilan ni Evelyn ang kanyang sarili na mapangiti pero nabigo siya. "Talaga? Totoo ba?" "Wala sa prinsipyo ko ang pagsisinungaling, Evelyn." Siya na ang kusang lumapit sa binata at kinuha ang braso nito upang ibalot sa sarili. "Hindi ko rin kilala yung Vivian na tinatawag nila sa akin. Pakiramdam ko ibang tao siya." "Because you're my Evelyn, baby." "Tulungan mo akong sabihin sa kanila na ikikip ko yung pangalang Evelyn, Lincoln." "Sure, baby." "Para next time na aalokin kanila ng arranged marriage kay Evelyn Collins at hindi kay Vivian. Siguro naman papayag ka na naman kung ganun, 'di ba?" "Of course. Ako pa mismo ang hahanap ng judge o pare na magpapakasal sa atin ngayon." Napahagikik siya sa lalaki. Halata ang pagkasabik sa mata nito kaya malaya niyang winelcome ang labi ni Lincoln sa kanya. Napabalikwas lang sila nang may kumatok. "Ipapaalala lang namin nandito kami sa labas," sigaw ng ama niya na si Gerald. Hindi nahirapan sina Evelyn at Lincoln na aminin sa pamilya nila ang kanilang relasyon. Nagpatuloy si Evelyn sa pag-aaral habang si Lincoln ay nakaalalay sa kanya. Hindi rin kinalimutan ni Evelyn ang mga kaibigang nahanap niya sa dating eskwelahan. "Ang lakas din ng boyfriend mo, Evelyn. Isipin mo, naghintay siya ng 1.5 taon na makatapos ka ng college. Tapos another 4 years kasi nag-law school ka. At another 1 year na naman sa pagre-review para sa bar exam. Halata sa kanya na atat na siyang pakasalan ka. Pero grabe, hands-on sa pagpipigil si kuya." Maingay na saad ni Krisha habang nasa coffee shop silang magkakaibigan. "True, kung ako yan, pakakasalan ko na kaagad yung boyfriend ko kahit na nag-aaral pa lang ako. Sa dami ng makakating babae sa mundo, mahirap na baka masalisihan." "Sorry, kahit gwapo't mayaman yung partner ko, siya mismo yung lumalayo sa tukso. Patay na patay sa akin yun eh." Pagmamayabang pa ni Evelyn. "Speaking of patay na patay sa'yo, he's here na, Evelyn." "Let's go, baby." Nakangiting tawag ni Lincoln. "Baby ang putya, yung baby mo halimaw sa korte, attorney." Nakatawang saad ni Krisha. Tinawanan lang nila ito at nagpaalam pa para umalis. "Kumusta yung work? Nakakapagod ba?" Niyakap ni Evelyn ang braso nito at hinalikan sa pisngi. "Nope, hindi nakakapagod kasi alam ko na ikaw yung uuwian ko pagkatapos." "Asus, hindi uubra sa akin ng mga banat mo, attorney. May nagawa kang kasalanan, ano?" "Wala. Gusto ko lang maglambing." Kaagad siyang niyakap ng lalaki nang makasakay sila sa kotse. 6 months na lang, ikakasal na tayo, baby. I can finally take a month of rest." "Bakit mas excited ka pa sa bakasyon kaysa sa mismong kasal?" Nakatawang tanong pa ni Evelyn. "That's not true.
Excited na ako na tuluyan kang maging akin, baby. Hindi na ako makapaghintay na masolo kita ng 1 buwan. We have a lot of things to do together. Tulad ng? Pagdadasal tuwing gabi, baby. Masaya yung gawin, diba? Naitulak niya ang mukha nito dahil sa kakatawa. 1 linggo bago ang kasal, muling nag-cruise ang landas nila ni Catrice Delgado. Hindi lang sa kalsada kundi sa loob pa mismo ng korte. Your Honor, malinaw sa mga ebidensyang iniharap namin na ang defendant ay may pananagutan. Hindi po ito isang aligasyon lamang. This is supported by documents and witness testimonies. Nakita ni Evelyn ang pagtagis ng bagang ni Catrice, ngunit buong tapang pa rin itong itinaas ang noo. Your Honor, we strongly disagree. Ang mga ebidensyang yun ay hindi sapat para patunayan yung aligasyon. We respectfully pray for the dismissal of the complaint, sagot pa ni Catrice. Hindi nila maiwasang saglit na magkatitigan dahil sino ba kasing mag-aakala na ang babaeng nambuli kay Evelyn noon ay makakaharap niya sa korte. With due respect, Your Honor, the defense failed to discredit the single material piece of evidence. The facts remain undisputed. Napatingin sila sa babaeng judge. Nang magsalita ito, after careful evaluation of the evidence, the court finds in favor of the plaintiff. Judgment is hereby rendered against the defendant. The defendant is ordered to comply with the reliefs granted by this court. So ordered. Tila palakpak sa tenga ni Evelyn. Ang pagtama ng gavel sa kahoy. Kita niya ang pagdaan ng inis sa mata ni Catrice. Ngunit nginitian niya lang ito. Nice one, baby. Nakangiting bungad ni Lincoln nang lumabas sila. Let's go. We have a lot of things to prepare for our wedding. Ipinagdikit niya ang palad nila at isa-isang ipinagsaklop ang daliri nila. Everything's already set, baby. Wala ka nang dapat pang isipin. Ang kailangan mo na lang ay dumalo sa kasal at manumpa sa simbahan kasama ako. I feel so spoiled. Ang mga pamilya natin ang nag-aasikaso ng lahat kahit na ako naman yung ikakasal. Hinalikan ni Lincoln ang likod ng palad niya. You really are a spoiled princess, baby. The unika iha of Collins and my future wife. Lahat ng babae na iinggit sa'yo because you're living their dream life. Totoo. Magkaroon pa lang ng lalaking katulad mo sa buhay, inggit na sila. So, akin ka lang, okay? Pinisil niya ang pisngi nito. You can own everything, baby, including my life. That's how much I love you. Seryoso ka ba? Dito mo sa parking lot sasabihin yan? Para naman tayong kinakasal dito. I don't care kung nasan tayo, Evelyn. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Both of you, get a room. Dito pa talaga kayo naglandian. Hindi nila inaasahan ang presensya ni Catrice. Napangisi si Evelyn at hinatak ang kurbata ni Lincoln. Sinilip niya na muna si Catrice bago binigyan ng malalim na halik ang kanyang nobyo. Kaagad namang tinugon ni Lincoln ng mas malalim pang halik. Nang masigurong nakaalis na si Catrice, ay humiwalay rin sila sa isa't isa at natawa na lang dahil sa kanilang kalokohan. Naganap ang pinakahihintay na kasal ng dalawa. Hindi pumayag ang pamilya ni Catrice na gawin lang yung simpleng event. Kinuha ng mga to ang mga sikat na Filipino designer, event organizer at supplier sa bansa. Maraming media ang nag-agawan para i-cover ang grandeng pag-iisang dibdib nila Evelyn. Ilang malalaking tao ang dumalo upang masaksihan yon ng personal. Hindi man sanay ngunit yun na ang buhay ni Evelyn. Ang dating kasambahay na pinag-aaral ng kanyang amo ay isa na ngayong ganap na abogada at bumubuo ng isang pamilya. At lahat ng yon ay nasaksihan ni Lincoln Russo. Ang lalaking bumihag at nagpatibok ng puso ng nawawalang tagapagmana. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Evelyn at ni Lincoln. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.